Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, magiging solid kaya ang laban ng Pilipinas sa international stage? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang international tayo ngayon. So ito na nga, syempre excited tayo dahil papalapit ang mga compete ng mga kandidata natin sa international stage. Sa totoo lang, ito na nga magsisimula na next month ang laban syempre ng ating pambato na si Katrina Ligado para sa Miss Supranational. Ang sabing ganun, ang lakas ng Pilipinas ngayong taon na to pagdating sa international stage dahil ang mga pambato talaga natin ay di kalibre. Oo naman, grabe. Nai-excite nga ako para kay Katrina Ligado at saka kay Katrina Johnson dahil feeling ko, nararamdaman ko na mananalo sila sa entablado ng lalabanan nilang pageant. Di ba? So, lalo na si Katrina Johnson, my gosh, talagang, kinakabahan ako na parang, I'm so excited na mag-Miss International. And then, bukod dyan sa kanilang dalawa, syempre, alam naman natin na nag-prepare talaga sila, di ba? So, yon. So, bukod dyan sa kanilang dalawa, inaabangan din natin ang magiging laban natin. Syempre, eto nga, Bea Milan Windorski. Si Bea Milan umattend ng nakaraan sa Mega Ball, kung saan, grabe, ang ganda talaga ni Bea Milan. May iba talagang angkin si Bea, no? So, medyo kakaiba yung beauty niya na ngayon pala nararamdaman ko, my gosh, baka mag-Miss Universe tayo. Si Bea Milan ay inimbitahan sa Myanmar starting tomorrow until 18 bilang guest nila. So, kasama si Maria Atisa Manalo sa Myanmar. So, natutuwa ako kasi napansin kagad yung beauty ng ni Bea ng taga-ibang bansa at take note para imbitahan nila si Bea, di ba? So, ang saya-saya. At umaasa pa ako na mas marami pa mag-i-invite kay Bea na ibang country na pumunta sa kanilang pageant. Imagine mo, hindi pa winner yan ha. Ano pa lang yan? Tawag dito, kandidata. At dito, pinapatunayan na malakas talaga ngayon ang laban ng Pilipinas sa Miss Universe, di ba? So, looking forward din ako sa transformation niya. Looking forward din ako sa ipapakita ng kampo ni Bea Milan kung paano nila ipiprepare si Bea. Looking forward talaga ako dyan sa mga bagay na yan. At I'm so excited. Dahil ngayon pa lang, nararamdaman ko, Diyos ko, ang lakas maka-top 5 ni Bea. Baka nga tayo pang manalo ngayong taon na to ng Miss Universe. Sana ibigay. Pero syempre, marami nagtataas ng kilay. Sinasabi nila, nako, maasa kayong ibibigay ang Miss Universe sa atin. Good luck. Dahil nga daw, si Raul ay hindi daw pagkatiwa-tiwala. So, ako naman, parang ang feeling ko naman, huwag tayong mag-focus kay Raul. Mag-focus tayo dito sa laban natin sa Miss Universe at pagkatiwalaan natin yung kandidata natin, di ba? So, wala namang imposible. Yes, baka manalo tayo, malay ninyo, di ba? So, yun. So, wish all the best. Basta mag-prepare lang si Bea Milan and then yung transformation na tinatawag talaga, yun talagang inaabangan ko sa kanya kung ano yung makikita natin. But malapit na kasi ngayon anong buwan na? Magjo-July, August, September, October. Oh my gosh, 4 months. Pagdating ng November, yan na yun eh. Baka nga October pa lang mag-start na yung Miss Universe. Naku, nakaka-lorky. Anyway, so good luck and wish all the best para kay Bea. Pero ito pa, sabing ganun Mama Sam, tingin mo, meron kayang sasali ng malakas na kandidata dito sa MGI All-Stars. At ito nga, inaasahan nga nun lahat na ito na daw, pupunta na daw si Michelle D dito.
Si Michelle D, inimbitahan din ng MGI All-Stars nung nakaraan para sa maging host. At dito ko nga nakita si Michelle D, ako, na-excite din ako kay Michelle D. Napakaswerte talaga natin pag sumali si Michelle D dito sa MGI or sa Reyna Pilipinas. Kasi parang feeling ko, oh my gosh, baka mag back to back and back na tayo. So, kamusta na yung ibang country? Pero sabi ko nga, mahirap kung ngayon sasali si Michelle D dahil alam mo naman na ang hinihit natin dyan ay pangatlong pagkakataon na back to back and back. Hindi biro yan. Kasi ang feeling ko, antindi ng magiging laban natin sa Miss Grand, kung sakaling sasali si Michelle D ngayon, parang feeling ko 50-50 tayong mananalo dyan. Kaya, oh my gosh. Pero naniniwala ako na kung nakatadhana to para kay Michelle D, nakatadhana to at pwedeng mangyari ngayon. Diba? So, yun. Kaya, let's see. Nakakakaba kung iisipin mo, pero siguro nandoon na. Tingnan na muna natin kung sasali nga ba si Michelle D. Kung may makikita nga ba tayong Michelle D sa Reyna Pilipinas ngayong first edition nila. At doon ako excited kasi parang feeling ko mukhang sasali. Charot. Sabi ganun pag sumali daw si Michelle D at saka si Bea Milan, oh my gosh, ang lakas na ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang lakas na ng Pilipinas para sa Miss Grand at saka sa Miss Universe. Tapos sasabayan pa ng Miss International at Supranational. My gosh, paano kaya kung ganun ang mangyari, no? Paano kaya? Hypothetical lang to, ha? So, ayokong ilagay ninyo to sa utak ninyo kasi baka mamaya sabihin ninyo, sabi ni Mama Sam, mananalo daw tayo. Hindi, paano kung ganito nga ang nangyari? Si Michelle D biglang sumali sa Miss Grand International. Tingin ba ninyo mananalo si Michelle D? Ang laki ng possibility, di ba? Na manalo si Michelle D. So, yun yung nakikita ko. And then, pangalawa, pag sumali si Michelle D, oh my gosh, kakatakutan tayo. Charot. So, parang feeling ko, pag nanalo si Michelle D, pak na pak. Tapos nanalo si Bea Milan, oh my gosh, maloloka na ang mundo. Plus, nanalo si Katrina Ligado. Oh my gosh, aayawan na tayo. And then plus, nanalo pa si Katrina Johnson. Victory na to, di ba? Diyos ko Lord, ang saya siguro. Pero in fairness, etong taon na to, as in talagang malakas yung pambato natin more than nung nakaraang taon. Mas parang ano yung mga pambato natin ngayon. Yung, alam mo yun, mas parang di kalibre sila, mas parang kaya nilang mag-Grand Slam. Kasi yun pa yung hindi pa natin nagagawa eh. Yung mag-Grand Slam. Nagawa na yan ng ibang bansa ng India na mag-Grand Slam sila. Sila yung panalo sa lahat ng pageant. Pero after nun, nawala na yung kinang nila. Di ba? So yun. So hirap na rin sila pumasok sa semifinals. Hirap na silang manalo sa Miss Universe. Ayun, gano'n. Nawala ng tuluyan. But ako, hindi mangyayari sa Pilipinas kasi parang feeling ko, ayan nga, sa sobrang dami ng ino-offer natin na magagaling na kandidata, sa dami ng, kaya nga, yung issue ng half-half na yan, sa totoo lang, huwag nyo masyadong dibdibin. Yung kumbaga parang, ang awayin lang ninyo, yung kaaway ninyo. Pero yung mandamay pa kayo ng iba, ay medyo, ano na yan, ibang usapan. Kasi, parang feeling ko, sa dami ng, variety kasi yung pinapadala natin sa iba't ibang klase ng pageant. Kaya nananatili tayo sa posisyon na powerhouse at hindi tayo nawawala sa eksena. Hindi ba katulad ng Venezuela na sige, powerhouse sila, pero iisa yung mukha na pinapadala nila. Ayun naman yung advantage natin na in fairness naman sa mga half-blood, maraming ino-offer na ganda sa Pilipinas. Like example, Mestiza Beauty, Oriental Beauty, Black Beauty, di ba? So, Moreno Beauty, di ba? Yung mga gano'n. So, umiikot talaga. Kaya, magpasalamat na rin tayo na meron tayong lahi na ganito sa Pilipinas at hindi iisa yung
picture ng mga mukha natin. Kumbaga, iba-iba talaga. At yun yung pinaganda nun. Sana gawin natin tong positibo. Yung mga issue na yan sa tungkol sa hap-hap. Kasi, bongga talaga. Kaya nananatili tayo dun sa powerhouse, in fairness. So ngayon, kung ganun nga ang mangyayari ngayong taon na to, kung sasali si Michelle D, tapos may Bea Milan, may Katrina Ligado at Johnson tayo, aba, ang bongga ng Pilipinas. Grand Slam na, di ba? Ay, nako. Pero syempre, para mangyari yan, kailangan pag-igihan ng bawat kandidata natin na magkukumpit sa international stage. At let's see kung ano ang ipapakita nila at kung ano ang ibibigay nilang laban sa international stage, laban sa ibang country. At ma-excite ka doon. Diba? So, yun. So, I'm so excited sa totoo lang. But let's see kung anong mangyayari. So, yun. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sasali nga ba si Michelle D sa NGI? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.